Pagkatapos ng kabi-kabilang kaguluhan ay hindi inaasahan ni Denjing mararanasan niya ang curse ng Curse Devil. Matapos nga nitong mapakan ang pako na ginagamit sa pagsusumpa. And this chapter 63 ay may pamagat naman na Trip to Hell kung saan masasaksiyan naman natin kung sino nga bang totoong Santa Claus habang meron namang nakitang pangitain sa hinaharap si Hayakawa na mukhang hindi maganda. At ngayon malalaman na natin kung saan gagamitin ni Santa ang tatlong batang hiningi niya para gamitin sa kontrata. Kaya hindi ko na patatagalin pa. This is Mr. Diamond Anime, ang inyong Tagalog source ng Chainsaw Man. So without further ado, simulan na natin ang video. Nagsimula ang chapter na to sa continuation na eksena matapos tanggapin ni Denji ang curse na naipataw sa kanya. Halos wala na rin siyang malay dito at sobrang malubha pa ang kalagayan niya at nagawa nga ni Tolka ng maayos ang plano niya. Kaya dito ay pinalakpakan siya ng master niya dahil naman sa tagumpay neto sa misyon. Dagdag pa neto na isa na daw siyang full-fledged devil hunter matapos niyang gawin ng maayos ang trabaho na pinapagawa sa kanya. Subalit sa Tolka naman ay pinagpaliban muna ang pag-uusap nilang dalawa dahil kailangan na daw nilang dalhin ang katawan neto sa ibang lugar. Ngunit hindi na daw kailangan pang gawin pa yon. Dagdag pa neto na palagi niya sinusunod ang mga turo niya ng buong puso. May mga pagkakataon din pinapahirapan niya ito ng husto pero para naman daw yun sa ikabubuti niya. Sumagot naman itong si Tolka nang wikong hindi niya raw maintindihan ang gustong iparating ng master niya. Dagdag pa ng master niya na parte na rin siya ngayon ng kanilang pamilya at ipinakita din dito ang mga moment nilang magkasamang dalawa kung saan tinuturuan niya ito kung papaano maging isang hunter. Tuloy-tuloy pa nga rin ito sa pagsasalita na sasabihin niya na daw sa kanya ang sekreto kung papaano gumawa ng isang sophisticated doll kung saan kailangan niya lang alagaan ang taong gusto niyang gawing doll. Pagkatapos ay iparamdam sa kanya ang iba't ibang klase ng emosyon na tao lang nakakaramdam katulad ng awa, pagmamahal at pagrespeto at ang sekretong sangkap ay pagkamuhi. Matapos niya sabihin lahat yon ay itinaas niya ang kanyang kamay sabay inihawak naman sa balikat ni Tolka. Makikita din nating may nangyayaring kakaiba sa kanya dito at unti-unti na pala siyang nagiging isang puppet. Makikita din natin dito si Santa na pumasok na rin sa loob ng department store. Balik na nga kay Hayakawa na mukhang nagawa na netong makarecover kahit papaano. Pagbangon naman neto ay may napansin nga siyang nagsasalita at dito ay makikita natin ang continuation ng laban naman ni Yoshida at Quan Chi at buhat-buhat nga siya dito. Pagkatapos ay inihagis naman siya papalabas ng building. Mukhang may habit nga si Quan Chi na itapon na parang basura ang mga nagiging opponent niya dahil yun nga ang nangyari kay Kishibe, Aldo at Yoshida. Matapos netong may tapon papalabas ay inactivate niya agad ang kanyang octopus para naman saluhin siya neto bago pa siya tuluyong mahulog at nagawa niya namang makasurvive kahit papaano at balik na nga kay Quan Chi na kung sila na raw bang susunod. Kaya dito ay naghahanda na silang apat para naman labanan si Quan Chi at napasabi na lang si Tamaki na isang halimaw daw itong kalaban nila pero bago pa sila maglaban ay may ipinakitang hinaharap si Future Devil at mukhang hindi nga ito maganda. Sa sumunod naman na eksena ay makikita natin dito si Tolka, Santa at ang master ni Tolka in a weird posture na para bang wala silang sariling will. Sabay nagpaalam naman siya dito sa lolo niya dahil lang totoo ay siya talagang totoong Santa Claus. Ginamit niya lang kanyang lolo to give the identity bilang the Santa at ginagamit niya ito o ang mga puppet niya to make a contract with another devil para hindi siyang nagtitik ng consequence sa pakikipagkontrata sa mga devil. At ngayon, kasama na rin si Tolka sa mga biktima niya na gagamitin niya to make another contract. After that, ay tuluyan na nga niyang inoopera sarili niya sa Hell Devil kasamang tatlong children na hiningi niya sa gobyerno ng Germany kapalit ng pagkakasahel ng mga living things na nasa department store. Ibig sabihin, ang lahat ng mga tao na nasa department store ay agarang mapupunta sa impyerno kung saan isinisilang ang mga devil. Matapos naman nun, ay pinakita nga dito ang apat na bata na masayang kumakain at nagkakwentuhan. Subalit kinuha naman ng tatlo sa kanila per contract. Pagkatapos ay nabalot ng dilim ang grupo nila Hayakawa, Quan Chi, kasama na din si Covenant Violence na naiwan ni Kishibe sa loob ng department store. Pati na rin sila Tolka, Denji, Beam ay naitapon papuntang impyerno. At ang mga nasa labas naman katulad nila Yoshida, Kishibe at Aldo na inihagis ni Quan Chi palabas ng department store ay nagawang masaksiyan ang pangyayari mula sa labas kung paano naganap ang pagkakas sa kanila.
At ang totoong Santa naman ay nanonood lang mula sa labas. Ng mga kaganapan habang nakaupo ito sa isang puppet niya. At meron nga ditong isang napakalaking kamay na halos bumalot sa buong department store. Pagkatapos ay tuluyan na nga silang naika sa impyerno. At dito makikita natin kung ano ang itsura ng lugar na to. At matatawag ba talaga tong lungga ng mga demonyo? At gaano ba talaga kadelikado dito? Kaya kung nagugustuhan mo ang video na to, ay please consider leaving a comment at mag-subscribe ka na din para ma-update ka sa mga susunod pang mga video. Dahil dito na nga nagtatapos ang chapter 63.